Maligayang pagdating po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag dito po sa Pangasinan. Alam niyo po, nung naging pari po ako at marami po nagtatanong ng mga bata na mga gusto rin pumasok. Sabi nila, Father, ano po yung mga signs na meron kayong bokasyon sa pagpapari? Nakarinig ba kayo ng salita from heaven, nagsasabing pumasok ka sa pagpapari? Nanaginip ba kayo? Sinusundo kayo ni Jesus Christ o ng angel? Pumasok kayo? Sabi ko, wala. Hindi naman po nangyayari ito overnight. No? It takes time. Yung iba, bata pa lang, nakikita na nila sa pagpasok nila sa simbahan na gusto nila. No? Parang masarap dito sa simbahan. Mga ganun po, no? O may iba nakakita sa television, mga pari na nagkukwento about their vocation story. So ganun po yung hindi nangyari to overnight, pero naniniwala ako na lahat naman tayo may tawag sa buhay, pagiging banal. Pero yung iba sumagot, yung iba yung tawag. Maaring sa buhay pag-aasawa, ang kanilang tawag. Pero sa akin po wala, no? Ibig sabihin walang sign na Anong ginawa niyo, Father, kung walang sign na ganito? No? Pero ako po, pumasok ako ng isang choir, member po ako. So, bahagi po ako ng simbahan. Usually po, pumapasok sa pagpapari, yung mga nagsakristan, mga nagsaserve sa simbahan, yan. Pero yung sign na mga ganitong sign na nakarinig ka, no? Na naginip ka, wala pong ganon. So anong gagawin kung alam mong meron kang calling? Una, kailangan mag-gather ka rin din ng data. Mag-research ka. Ano bang buhay ng pagpapari? No? Alamin ninyo, parang course din yan eh. Kung gusto mong mag-doktor, mag-lawyer, magre-research ka. Anong ginagawa nila? Gusto mo ba yon in the future? Nakikita mo ba yung sarili mo maging ganon ka? Kung gusto mo maging teacher, ganun din. Titingnan mo din yung kanilang buhay, magre-research ka. Second, magdasal. No? Kailangan mo ipagdasal para tulungan ka ng Diyos na makita mo sa mata ng iyong pananampalataya na ikaw ay may tawag sa Diyos. At pangatlo, subukan mo. No? Wag laging nasa isip lang o hanggang pagdarasal ka lang, subukan mo. Hindi naman ibig sabihin na pumasok ka, tuloy-tuloy ka. No? Dun, hanggang kahit nasa loob ka ng seminaryo, nagde-discern ka pa rin. Ganun po yun. Ngayon, sa ating ibanghelyo, yung mga tanong, mga tao, naghahanap sila ng signs. Ikaw na ba, Jesus Christ, yung sign? O may external signs pa ba from heaven na ikaw na yung sign na nagsasabing, kayo na nga. So, ang sabi ng Panginoon, walang ibang sign na kayo na makikita, ang sabi niya, except the sign of Jonah. Sino ba si Jonah? Si Prophet Jonah po ay binigyan ng Diyos ng utos na siya ay mangaral, mag-preach sa Nineveh para sabihin sa kanila na sila ay magbalik loob sa Diyos. Noong una, si Prophet Jonah, ayaw niya. Pero wala siyang nagawa, no? Pagpunta niya doon, nakasakay siya ng bangka. Nahulog siya at kinain siya ng malaking balyena. No? Then, 3 days siyang nasa loob ng balyena. After 3 days, nilabas siya ng balyena sa Nineveh. At wala siyang nagawa kundi ipangaral ang salita ng Diyos na kung sakaling hindi magbabalik loob ang mga taga Nineveh, in 40 days, mawawasak yung kanilang bayan. Ganun po. Ngayon, ang ating Panginoon, kung maalala natin, ang ating Panginoon ay nagkaroon ng passion, nagkaroon ng paghihirap, namatay. At after 3 days, muling nabuhay. So, parang makikita natin may mga pagkakaparehas. Ang ating Panginoon ay namatay at muling nabuhay after 3 days.
Yung resurrection ng ating Panginoon, mahalaga yun sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi ni San Pablo, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, walang resurrection, hindi kompleto yung ating pananampalataya. No? Hindi kompleto. Subalit, ang ating Panginoon, sapagat siya'y Diyos, siya'y nabuhay mula sa kamatayan. At ano ang pahayag ng ating Panginoon? Ano bang ebanghelyo? Ano bang sinasabi ng ating Panginoon? Tayo magbalik loob sa Diyos. No? Tayo magsisi at manampalataya sa Diyos. Yun ang paanyaya sa atin. At ang ating ebanghelyo po'y ganun din. Huwag tayong humingi ng external signs. No? Ang hingi natin sa Diyos ay tayo'y manampalataya at maniwala sa Ebanghelyo. Kung si Jonah po ay sign of repentance, siya ay sign na tayo magbalik loob, ang ating Panginoon po ay sign na nagbibigay at tumatawag sa atin na tayo magbalik loob at manampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Please stand.